We are trying Hindi man po media personality yan, si Marlica. Vlogger po, na bigla na lang lumitaw po from nowhere at nagpakilalang supporter noon, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabi, sa mga nakuha natin na mga information doon, nang tayo ma-invite ng Palasyo Malacanang, nang hindi na pagbigyan. Kasi siguro nabasa yung masamang intensyon. At sabi, yung connection kay Vic Rodriguez na tinanggal, mga kababayan, dahil sa sabi for sale na may mga for sale daw na mga posisyon, mga kababayan. Di ba yun ang mga lumalabas na kwento-kwento? Tining po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Iyakan, mga kababayan, ngayon yung mga DDS. Mga ngantyaw ka na naman na niya, Mr. Maravillas. Yan kasi, ayun. So, galit na kayo kay Senator Bato de la Rosa kasi hindi umayon sa inyong agenda. Hindi na raw iboboto ng mga DDS, mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa. Kasi yung investigasyon, imbes na masira po yung ating Pangulong BBM, lalo, mga kababayan, na pumugi, baliktad yung naging epekto po. Una doon sa Alitagtag, Batangas, yung nahuli po na 9 billion plus na droga na dati dineclare po na na 13.3 billion. Ayon, basag na basag yung mga propaganda po ng mga DDS vloggers na moro-moro lang daw, mga kababayan, yung naging drug operations. Lumabas doon po na legit talaga. At ayon, binigyan pa ng parangal ni Senator Bato yung ating mga authorities at nabura sa investigasyon, mga kababayan, yung mga pagduda. Galit na galit yung mga DDS po. Lalo na dito po sa sa sinasabing PDEA leaks. Yung resulta po, pumusok si Senator Bato. May nag-feed sa kanya na binabanatan siya ni Marlica doon sa Amerika. Kasi ang nangyari, mga kababayan, nadurog ng todo po yung iniharap nilang witness para siraan yung ating Pangulong BBM, yung dating PDEA agent po na si Jonathan Morales. Ayon, durog na durog po yung testimony. Lumabas talaga po yung sinasabing leak document. Gawa-gawa lang. Ayan, tuloy. Nagalit si Senator Bato. Sa susunod na hearing, kasama si Marlica po sa pinapatawag na humarap sa Senado. Pag hindi daw po, ipapa-aristo. Sunog na sunog yung mga kasinungalingan nila. O ngayon, malamang si Bato, hindi na iboto ng mga DDS. Iwan ko kung anong reaction dito ni Maudigs. Baka magoramintado yon. Makita niya naman, Senator Bato, baliktad yung naging resulta. Pagkasinungalingan kasi po, hindi po uobra sa ganitong mga drama. Ay, ito po si Senator Bato. May nag-feed sa kanya ng information na binabanatan ka niya ni Marlica. Ikaw na ngayon yung inaakusa. Sabi ko sa inyo. Pakinggan po natin yung sinasabi dito. Galing ito sa live coverage kanina ng Manila Times 4 hours ago. Pakinggan po ninyo. Ayan po. Sir, if I may add. Madali lang po. May binabasa siya. Umusok ito dito na si Bato. Yan o. Ito na O, ito na. Anya? May binabasa siya.
May nag-feed sa kanya? Binabanatan ka niya? Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Nagalit na niya? Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media person. We are trying our Hindi man po best media to come up with the personality truth. yan. Si And nothing but the Marlica. truth, wala. Vlogger po, na bigla na lang lumitaw po from nowhere at nagpakilalang supporter noon mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabi, sa mga nakuha natin na mga information doon nang tayo ma-invite ng Palasyo Malacanang nang hindi na pagbigyan kasi siguro nabasa yung masamang intensyon. At sabi, yung connection kay Vic Rodriguez na tinanggal mga kababayan dahil sa sabi for sale na may mga for sale daw na mga posisyon mga kababayan, di ba yun ang mga lumalabas na kwento-kwento? Nga biglang nawala as executive secretary, ayun nagwawala po, biglang bumaliktad o ngayon bumaliktad na siya mga kababayan naman sa pagsusupport dito sa investigasyon ni Bato. Umusok po si Bato. Pakinggan natin po ang sabi ni Bato. Yung pinapanigan, ngayon, pati ako tinitira na ni Marlica. Marlica! Pati niya ako, tinitira na ni Marlica. Punta ka dito para pakinggan ka namin. Yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. Umusok si Bato po. Pakinggan pa. Kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa Hindi sumang-ayon sa agenda nila mga kababayan. Kasi durog na durog, booking na booking yung pagsisinungaling po ni Jonathan Morales. Magkatapos, yung ending ng investigasyon mga kababayan, nagsabi si Bato, mag-ingat ka niya. Baka niya, may magpatumba sa'yo. Sabi po ni Morales, wala man na niyang mag-interest sa akin na magpatumba, kundi si Bongbong Marcos. May gano'n, plus na po, tayong kwento. Inong panahon mga kababayan na inassassinate si Ninoy, ang itinoro yung tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating ng oras, sabi doon sa testimony ng si Sergeant Martinez, ang narinig ko niya na brain, yung utak niya, pangalan niya, Danding. You see, going back po dito, talagang galit na galit si Bato. Kaya possibly, i-junk ito, mga kababayan si Bato, ng mga DDS. Kasi inaakusa na siya ngayon, mga kababayan, na binabayaran na ni Lisa Marcos. plenary, bago tumasahin sa komite ko para kandak ng hearing. Pag hindi ko ginawa yan, ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Yeah. Natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Pahiya si Bato kay Marlica. Bakasyon ng Senado. Idemanda si Marlica. Bakasyon ng Senado. Ang hirap niyo, Marlica. Kung Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Umusok si Bato po. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, still me, if I am being unfair to you, if I am being persecuting
very persecuting to you? Please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na gano'n daw ang ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Sunog Maharlika? na sunog. Doon lang na-interview po, yung tinawagan po ako. Ah. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Sunog na sunog po mga kababayan yung agenda. O, ituloy natin yung yung mga sinasabi ni Bato. Maharlika, tingnan mo. Kung ilang senador nandito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Maharlika. Sino lang ang senador nandito ngayon, nag-hearing? Why? Galit You ask na galit yourself. si Bato. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? Inakyos na binayaran ni How dare Lisa you? Marcos. Do you think may presyo yung mukha ko? Baliktad po yung naging epekto. Hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Umusok si Bato po. Pati tayo. Dinadamay ito. Kung Pati gusto daw sa kong dinamay. pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito. Marlika. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. You see? Gusto man ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito ginandak yung hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. You see? Umusok si Bato, mga kababayan. Anyway, Ah. I don't care about your impression. I'm here to do my duty. One of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung Wala sinasabi ako mo na yung paki bayaran sa'yo. o na-influence ako, no. Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi Ayo. po tayo magpapadikta. Di daw Kahit siya sino man. magpapadikta. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kayo kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na nayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Ayun. Grabe yung Hindi ko lang pag alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala Galit po akong ni Bato inatras po? sa gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple dalawang dokumento, atrasan ko ito. Hello? namumula sa galit si Senator Bato. Mga kababayan. Sabi ko sa inyo. Sorry.
Sorry, palabas ako ng sama ng loob. Sorry kung apektado kayo. I'm doing the best of within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro. Kasi under desaya ako. Yung asawa lang niya daw ang pwedeng magdikta sa kanya. It's very unfair. Kasi under desire siya. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa dito Kaya dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, Marlica, lilecturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigasyon mo. Kaya facts ang hinahanap natin dito. Galit Pati yung mga kwampo, mga reactions, galit na kay Marlica. Gusto mo lang facts ng ni Jonathan Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So anong klase investigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mo ko turuan sa investigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon, hindi mo lang alam, madam. Sunog na sunog mga kababayan. Yung propaganda ng mga DDS, vloggers. Kailan natin? Paya sila ngayon, mga kababayan. O ngayon, yung susunod na investigasyon, kasi patapos na yon, in-schedule po sa May 7. Pinapaimbitahan si Maharlika. Mga kababayan, pakinggan natin. Tuesday. We will invite Maharlika. Sabi mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung imbitahan natin? Daming damay po. Sir, si dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Paquito Ochoa. Paquito Ochoa, invitado. Dave Curioso. Dating Executive Secretary po ni And please tell them that their presence, napaka-importante ito their presence is very much highly needed. At kung kinakailangan, I will issue subpoena for them to comply with that order. At kung hindi, we will issue against Paparis them. na po? Ayaw na pumunta dito. Mag-issue daw ng warrant of arrest po. Yun. Mga kababayan. Jonathan. Yes, Sir Honor. Am I being unfair to you in handling this investigation? Please tell me. Your Honor, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni nung vlogger na si Maharlika patungkol po sa inyo. Nagpilato na si Jonathan Morales. Ako sa mga katanungan at ako'y ginagalang at po yung inyong kapulungan at yung inyong Thank you. Pilato siya. Wala niya akong kinalaman doon. Sir, I am being unfair with you. Pedya? Hindi matunawan si Bato. No, Your Honor. Civil service. Am I being unfair to anybody here in my conduct of the investigation? I think not, Your Honor. I think you have been very fair in hearing both sides po. Ayan. Thank you. So, from here, deadlock muna tayo as of now. Tapos may kwan siya po. Executive decision pa tayo. General Lucas. Executive decision tayo. May advice siya kay Morales. Pakinggan natin.
Ina natin sila, yung maiwan na lang yung executive hearing. May executive advice siya decision. dyan. Okay? So ako'y nagpapasalamat. Jonathan, Thank you, Your Honor. take care of yourself. Ah. Yes, Ha? Your Honor. Alam mo na, nasa law enforcement tayo. Alam mo, Yes, Your Honor. ano pwedeng mangyari sa'yo. Ha? Ah. May mga spoiler dyan na nanonood na pwedeng singitan tayo. Ah, Nagagawan ka ng masama para i-blame naman kung kanino-kanino dyan. Tapos tinuro Kaya si please, ingat ka. PBBM If you need some escort, pauwi ngayon. ni Meron tayong Jonathan Sergeant at Arms Morales. dito, pwedeng escortan ka. Your Honor, for the record, wala on the namang record daw. ibang mag-i-interest dun sa buhay ko, kundi yung mga tao na naandun sa confidential documents. Katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sila Yan. lang po, naniniwala po ako, no? Sila lang yung may kapabilidad na mag-interest sa buhay ko. Umirit Ngayon, pa po. kung talagang ayaw nila akong mapahamak, ay sila na rin yung mag-provide na security sa akin para masiguro nila na safe ako. Dahil wala akong ibang walang ibang tao na mag-i-interest sa akin kundi sila lamang. Scripted Ako, talaga sa akin po. Your Honor, Gustong for the record, idiin yung trabaho ating lang Pangulong po. kung may mangyari daw sa kanya. Yung Walang kinasangkutan ibang ko dito. suspect. Si President Trabaho lang po. Bongbong. Wala akong personal na anuman sa kanya. Walang buti na maitutulot sa akin itong Bakit pangyayari naman ito. pag-interasyan siya, Kaya mga po ako kababayan? sumulat. Bakit sasayangin Kung ang sinasabi ating pa Pangulong na Bongbong ako, Marcos? Kung ano man yung nilang paninira sa akin, wala pong Di ba? Anong mapapala ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Unang-una, durog na yung pagkatao niya. Alam, maniwala po. Maski nga po si Bato, na kung iisipin, alam na ninyo yung political affiliation po ni Bato. Kaya nga ngayon, galit na galit yung mga DDS. Kasi yung pagpatawag ni Bato nito, yung expectation nila, madidiin po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibaliktad yung nangyari po. Nadorog po yung mga propaganda. Lahat na propaganda po laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa polvoron po, nadorog lahat. Nasa narcolist po, yung ang script po nila. O ngayon, ang result nitong investigation po na sinagawa ni Bato, malamang i-disown na po ng mga DDS. Iwan ko kung ano yung reaction nito ng dating Pangulong Digong at mga kasama nila, malamang hindi na isama sa partido si Bato. Diyan ka na niya kay President Bongbong Marcos. Baligtadan niya yung naging resulta ng pag-iimbestiga mo. O ngayon, numanda na itong si Marlica. Kasi po, kasama siya sa ipapatawag sa next hearing. Pag hindi po, ikukontempt siya. Masasama siya sa mga wanted ngayon. Tulad ni Pacquiao. Ani ko sa inyo, pag luminya kayo dyan, lahat kamalasan yung aabotin ninyo. Ayun nga yung nangyari po. Yan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.